Nako, summer na naman at maraming mga ka-Golden Tiger natin ngayon na nagpa-planong magbakasyon ngayong season na ito. At syempre, usapang kaligtasan ngayong buwan ng Marso bilang ipinagdiriwang natin ang Fire Prevention Month. At nandito ako ngayon sa Bureau of Fire Protection Office. Dito po yan sa Las Piñas City at mamaya makakapanayam natin ang ilan sa mga fire officers at fire volunteers dito para pag-usapan kung paano nila pinapalakas ang ating seguridad laban sa sunog. Huwag po kayong alis, marami pong mga kwento at importanteng impormasyon ang ating ibabahagi. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Fire Superintendent Gary Nel Julian, ang Deputy City Fire Marshal po ng Las Piñas City Fire Station. Ang isa po sa mga pinaka-epektibong pamamaraan na pagsugpo ng sunog ay yung pagsugpo or pag-iwas sa sunog ay yung programa po natin na nilaunch noong 2020, yung tinatawag po natin na Oplan Ligtas Pamayanan po. Ito po ay nationwide implementation, national in scope, kung saan we got to identify the fire-prone areas po ng mga barangay natin, lahat ng fire-prone areas po ng komunidad, at at the same time po ay pag-train po sa mga SIFAG members or yung community fire auxiliary groups po natin. Napakalagang bagay po na magkaroon ng kamalayan po ang ating mga kabataan. Sabi nga po ni Gatong Rizal po, no, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, maganda po na sa mga murang edad po ng ating mga kabataan ay maituro na natin yung kanilang kahalagahan ng fire safety and prevention. So, ngayong Fire Prevention Month po ay marami po tayong mga isinagawang mga activities na katulad po ng arts contest na kung saan ay nag-e-enjoy na yung ating mga kabataan ay natututo at nagbibigay pa sila ng mga kanilang talent, sinishare nila yung kanilang talent para magkaroon ng awareness, hindi lang nung kanilang mga schools, kundi pati na rin sa mga komunidad na kung saan ay kanilang kinabibilangan po. Malaking bagay po kung ang mga inisyatibo ng BFP ay in connection with the trend din po. So may mga programa po ang BFP na kung saan ay digitize po tayo ng mga transactions katulad ng halimbawa ng fire safety inspection system na kung saan ay binibigyan po natin ng ease yung ating mga clients, yung business owners para hindi sila mahirapan na mag-renew ng kanilang mga businesses. And at the same time meron din po tayong initiative ng BFP Las Piñas na during fire operations ay yung automated na scanning ng ating ICP or Incident Command Post na kung saan hindi na mahirapan yung ating mga responders, hindi na matatagalan yung kanilang pag-tag-in sa mga sunog. Yung kanilang pag-responde ay hindi masyadong mas matagalan dahil nga kadalasan ay nahihirapan sila i-locate yung mga ICP. So, at the same time, meron din po tayo initiative dito sa Las Piñas City na kung saan ay binibigyan natin ng importansya yung hindi lang yung kabataan, kundi yung talagang batang-bata, mga murang edad na magkaroon ng kaalaman pagdating sa fire safety. Ang initiative naman po ng BFP in general ay napakalaga rin po na magkaroon po tayo ng procurement po ng equipment at the same time hiring po ng additional person. Ang isa sa mga common causes po ng sunog, hindi lang dito sa Las Piñas, sa national, karaniwan ay yung overloading po or anything that is relevant to unsafe use of electricity. Isa din po sa mga common causes ng sunog ay unattended kitchen appliances or yung kapag nagluluto, minsan nakakalimutan natin, minsan may mga ka-chat tayo, ka-text tayo na nag-enjoy na tayo, kaya naglalaro ng mga mobile games. Alam naman po natin yung panahon ngayon. Minsan napapabayaan natin yung mga niluluto. And ngayon po sa panahon ng tag-init ay
kaakibat po niyan. Madalas po sa mga community natin ay nagkakaroon na ng shortage ng water. So, pag mga ganyang cases po, maaring magkaroon din po tayo ng rotational brownout. Kadalasan ang mga tao ay gumagamit ng kandila, gasera, o kung anumang mga temporary na ilaw. Mainam po na kapag nangyari yon ay ilayo po natin yung gasera, yung mga kandila sa mga madaling masunog na bagay. O kung gumagamit tayo ng kandila ay ilagay po natin sa basin o planggana yung ating mga kandila para kapag natumba ay hindi po siya madikit kaagad sa mga daling masunog na bagay. Isa sa mga pinaka-importante po lalong-lalo na kapag tayo may mga bata po na nasa bahay, ilayo po natin yung mga bagay na yung mga flammable materials po sa kanila. Kung meron po tayong mga emergencies, mga kailangang i-report. So dito po in the case of BFRB Fire Station po, ang ating telephone number, emergency hotline ay 8478-2183. So ulitin ko po, 8478-2183. Muli, ako po si Fire Superintendent Gary Julian, ang inyong Deputy City Fire Marshal na nagpapaalala ngayong panahon ng tag-init, lalo na ngayong Fire Prevention Month. Tayo po ay magkaisa, tayo po ay magtulungan dahil sa pag-iwas po sa sunog, wala sino mang nag-iisa. Magandang araw po. Ako po si FO1 Joseph S. Grabador from Bureau of Fire Protection. Ako po isang driver pump operator ng 344 engine. O ito pong nasa ating likuran, Rosenbauer. Ito po ay naglalaman ng 1,000 gallon at gawa po siya sa Germany. Samahan ko kayo kung anong mga laman ng truck na ito at kung paano ito ginagamit sa pag-apply ng apoy. Unang-una po, ito pong tinatawag nating pump, fire pump ng ating truck. At meron naman po tayong tinatawag na fire nozzle. Meron po siyang dalawang klase. Ito po yung 1.5 at ito naman po yung 2.5. Ito po yung ating tinatawag na fire hoses. At yan ang mga mahahalagang impormasyon na dapat nating malaman ngayong Fire Prevention Month. Mag-iingat po kayo mga kalorkada. Ako po si DJ Nats at patuloy pa rin kayo nakatutok dito lang sa Golden Tiger Radio.